Magandang gabi bayan. Ngayong gabi, ang gabi ni megastar Sharon Cuneta. Magandang gabi, Sharon. Magandang gabi po, Kuya Non. Since 1981 na nagsimula ka sa show business, tama ba? Opo. Mahigit sa 40 ng pelikula na nagawa mo. Oho. At sa 40 pelikula, mahigit sa 40 pelikula, sa Madrasta ka nagkaroon ng Grand Slam. Opo. Pero hindi yun ang first time na magkaroon ka ng award. Hindi po. Okay, Grand Slam. Opo. Pero dumating ito na balita na ikay magpapaalam na sa pelikula o sa showbiz. Isang taon lang naman po. Isang taon, okay. Hindi ka ba nagsisisi na ando na yung naka-Grand Slam ka sa pelikula, pagkatapos bigla ka ng mga alis? Hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi po hindi. Nangihinayang ng konti kasi I'm more inspired to work now. Pero yung pagsisisi ho, wala ho. Kasi mas matimbang po sa akin ang pamilya ko. Okay. So mas importante sa akin yung aalis kami, na magkakasama kaming tatlo. But kung ang nangyari, nauna muna yung Grand Slam, and then saka mo naisip na hinto ka sa pelikula o mag-aaral si Kiko sa abroad, paano mangyayari? Sasama pa rin ho ako. Sasama pa rin po ako kay Kiko. Iiwan pa rin ang pelikula? Opo. Bakit ganun katindi ang indesisyon? Matindi po pagmamahal ko sa pamilya ko eh. Yung pong asawa at anak ko. Ang pakiramdam ko ho, lahat ng biyayang binibigay sa akin pagdating sa karir ko, hindi po dapat matalo ng lahat ng achievements ko sa karir ko. Yung desire ko to be a good wife and a good mother. So sa akin po yung pamilya ko pa rin ang pinaka-valuable. So importante rin sa akin yung, I wanted also na aalis kami. The idea attracted me dahil parang magkakaroon kami ng chance na kami lang tatlo magkakasama sa Amerika, na magkakaroon kaming chance na mag-bond lalo as a family. Tsaka 1978 po ako nag-umpisang umawit. So 1978, kilala na po ako ng mga tao. 12 years old ako noon. Sa loob po ng magmula nung 1978 hanggang ngayong 1997, hindi ko na po naranasan yung normal na buhay. So gusto ko rin nung pumunta sa Amerika para naman magkaroon ng kahit konting privacy, kahit for 1 year lang. Kung nangyari halimbawa nauna yung plano ni Kiko na mag-aaral sa abroad, pero kayo mag-boyfriend pa lang, hindi pa kayo kasal, at nag-decision siya ngayon magpunta sa abroad, ano sa akala mo mangyayari? Mauuna siya dahil di naman niya ako asawa eh. Hindi ho ako susunod. Boyfriend pa, hindi ka pa susunod. Dadalaw lang, hindi ho. Pero ayaw rin ho niya kasing pumunta noon sa Harvard nung boyfriend ko pa siya dahil matagal na ho sana ang plano to eh. Ayaw niya pong pumunta doon nang hindi pa kami kasal. Sigurista ho yan. Okay. Meron akong nabasang isang comments na sabi, pinagbibigyan ka lang daw na maka-Grand Slam simply because aalis ka na sa showbiz. Paano mo tinatanggap yung gano'n? Eh, para naman hong ginawang tanga yung lahat ng award-giving bodies doon dahil okay. 5 po yun kasama na yung People's Choice. Andiyan po ang FAMAS, ang Academy Awards, Star Awards, Gawad Urian at ang People's Choice. Eh, 5 pong magkakaibang grupo yon. Hindi naman po siguro bobo yung mga yon na pagbibigyan ka lang. Never pong nangyari yun sa history na hamak mong hindi ho biro yung Grand Slam ang ibigay sa'yo. Dahil 5 independent and, totally separate, totally different groups yung pumili sa akin. Tapos, it's a very mababaw na dahilan. Palagay ko naman I've earned kumbaga, I've earned the recognition. I worked hard for it. Okay. Ang nangyari kasi sa'yo yun ang pinapangarap ng mga artista, di ba? Maka-Grand Slam. At naniniwala ka rin ba sa tinatawag na swerte? Naniniwala po ako sa isang mabait na Diyos na nagbibigay ng biyaya. Hindi po sa swerte. Ano nangyari sa Grand Slam? Ano matatawag mo doon? Ang dinasal ko po noon, kahit isa lang, kahit isang award sana. O kaya pag 2, naku, bonus na yon. Eh, ganun po ang Diyos. Nung dinasal ko, sabi niya siguro, it's about time. So, binigay naman po niya sa akin. I look at it as a shower of blessings. Hindi Sharon, ha? Shower. Hindi po, okay. shower. Pero yung swerte, may masasabi ka bang yung swerte sa buhay mo sa pagkakakuha ng Grand Slam? Maliban, of course, naging tulong ng Diyos. Pero yung swerte mo sa buhay mo, member of the family na naging swerte sa buhay mo? Alam niyo ho, pati ho ako kasi nagtataka eh. Dahil marami pong artistang mas maganda sa akin, mas sexy sa akin.
Cute lang ako. Pero sila mas sexy. Pero hindi ko rin po alam kung bakit po parang ang luwag-luwag po ng pagbigay ng Diyos ng biyaya sa akin. Minsan po pag iniisip ko, feeling ko, kasi siguro pinanganak po ako sa isang pamilya na hindi naman po mahirap. So maliit pa po ako, sanay na ako sa lahat ng may kotse ka na, lahat ng luxuries ng buhay, ika nga, namulat ako na yun ang nakikita ko. I went to good schools. I had everything I needed. I was spoiled, but I did not become a spoiled brat. My parents showered me with love. I think the foundation was very strong. Nung dumating one success after another, parang hindi naman sa it was nothing new to me, kundi yung parang hindi ko first time makahandle ng let's say, ng pera o ng ano. Yung fame came slowly naman hindi naman bigla. Hindi bigla, okay. At saka yung pamilya ko po, yung pinanggalingan ko, ang pagpapalaki sa amin ng magulang ko, maganda po. So they prepared me yung, wag na wag lalaki ulo mo, wag na, kunyari, nanalo ko ng award, hihinto ka na doon. Kailangan tuloy pa rin ng pag-aaral mo para mapagbuti pa yung craft mo. Nung manalo ka ng isa noon, sabi nila, marami na ako narinig, uy, baka Grand Slam yan. Ay, ako rin po marami naririnig na gano'n. Grand Slam. Kaya po ako lalong ninervyos. Pero nung sabihin ko, uy, baka ka mag-Grand Slam, inisip mo ba? Opo. Baka nga ako mag-Grand Slam. Oo naman ho. Siyempre, napaka... Pero pag in spite of sinabing- na ang kalaban mo yung mga mabibigat ding artista? Opo. Kasi hindi rin naman po, alam ko naman po na marunong din naman ako umarte miski paano Oo. Lalo po nung nakapanalo na po ako ng isa o dalawa, sabi ko na kung parang may chance kasi nakadalawa na. So, manalo ka lang naman ng isa doon, malaking honor na ho yun Yung ma-nominate ka lang nga nakasama mo yung ganong kagagaling na pangalan So, what's special sa Madrasta, sa akala mo? Sa Madrasa, I think, sa akin, it's probably one of the, if not my favorite movie of all the movies I've done. Palagay ko yung treatment Totoo ng ba yun? director. Kasi lahat ng- Madrasta came across to the audience as a very real story Yung ngayon lang yata na-tackle na, parang dati kasi parang pag stepmother, Madrasta is stepmother in English, diba? Pag stepmother, sa lahat ng pelikula, magmula pa kay Snow White hanggang kay Cinderella, hanggang laging kontrabida yung stepmother. Sa 1996 po, nung pinalabas ang Madrasta, it was already the 90s, obviously. Masakit man pong isipin, maraming pamilya ang nagkawatak-watak, tapos yung iba, they found happiness with another husband or wife. And it happened to me. Diba? So sabi ko, it's real, it's very real. It's sad, but it's real. It exists. So when the storyline came up, sabi ko maganda itackle to dahil hindi pa yata na papakita ng matagalan ang role naman ng, ano naman kung ikaw ang nandun sa sitwasyon na yun, na ikaw naman ang nahihirapan dahil stepmother ka at you're trying very hard to win the love of your stepchildren, pero hirap na hirap ka. Isa na lang, hindi ka naging artista. Maaring ano ka ngayon? Businesswoman po siguro. At siguro po natuloy ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Ang plano po ng mami ko noon, padala po ako sa Switzerland. Ang kuya ko po natuloy sa England Tapos umuwi ho. So siguro po nag-aral ako sa ibang bansa ng kolehiyo. Tapos siguro po, hindi ko alam kung nagtatrabaho ako sa isang kumpanya o meron akong business, di ko po alam. Pero pinagsisisihan mo ba yon na ikaw hindi nakapag-aral, hindi natuloy yung Switzerland mo, wala kang ngayon malaking, may negosyo ka, I'm sure. Opo. Pinagsisisihan mo ba yon? Oho. Kasi Bakit? hindi pa ako nagsisisi na pumasok ako sa show business. Ang pinagsisisihan ko yung hindi ako nagtapos. At magtatapos pa po ako. Pangako ko po sa sarili ko yon bago sana ako putulan ng hininga. Kahit sabay pa kami ng mga anak ko, magtatapos po ako kahit 10 taon na. If it takes me 10 years, I will try to finish school because it's very important to me. It's a message I'd like to get across sa lahat po ng nanonood sa ating mga bata. Kasi ang edukasyon, kahit sang lupalop ka ng mundo mapunta, ako, marami na po ako naipon, marami na akong kinita, hindi pa rin ako kumpleto. Kasi iba yung... Yung ba ang wala sa'yo? Yun po ang wala sa akin, wala po ako